So, hello po kay Delia Rosario. O naawa ka ba kay Digong? Ako hindi. O, deserve niya yun. O, need pa niyang pagbayaran yung mga ginawa niya. Tama, di ba? Tama naman. Boring yan pag ano, Duterte, patay na, di ba? Parang napaka-boring naman nun in the first place, di ba? Yan, okay. Yun, so kamusta po mga kababayan, no? So, actually, kahapon pa po pala trending itong si Vic Rodriguez. No, malamang ito napanood nyo itong interview na to ni Vic dito sa isang TV station ata, no? ABS-CBN ata ito. Alam nyo, no, ito po yung hindi talaga matanggap ng ating mga military, na gusto nilang patalsigin si PBBM at ang ipapalit po nila si Sara. Okay. Alam nyo kung anong point dito? Ako, mag-agree po ako dyan na si PBBM patalsikin. Kung meron tayong ebidensya na si Presidente Bongbong Marcos ay magnanakaw. At syempre, kung ipapalit natin dapat dito, malinis, hindi rin magnanakaw. Walang bahay ng korupsyon. Alam nyo, ganyan po ka-bullshit itong mga bobong mga DDS. Sabi nila, ayaw daw nila ng magnanakaw. Pero papalit naman nila, pag napatalsik si PBBM, magnanakaw din. Parang ito si Vic. Alam nyo ito, no? Ito yung interview ni Vic Rodriguez, no? So, litan natin para dito yung makapiright. Lagyan natin sa taas. Yan. So, si Vic Rodriguez po na dati po nga pong abogado ni PBBM na ngayon din po sinibak na executive secretary. So, panoorin natin to. Sabi dito. Ano ba yan? Ito, sige. Ayusin yung investigation, pinagtatakpan yung mga alyado every time na may lalabas at magsasalita, ang laging sasabihin lang, destabilizer o kaya yinuyug-yug ang gobyerno. Again, corruption is destabilization. But that's where it gets tricky, Attorney Rodriguez, because who stands to benefit from your call for the president to step down? Ganda ng tanong no? Sino ba magbibinipisyo? Kapag napatalsik si PBBM, sabi dito, benefit from your call for the president to step down? The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? Gago talaga itong si Panort, no? Hindi naman siya Ilocano, pero siya po'y Panort. Hindi, kasi ang point dito, mga kababayan, ang layo ng sagot, So, paano magbibinipisyo ang taong bayan kung ang ipapalit mo rin naman dito, meron din palang issue ng corruption, ang pamilya po ay dinastiya, ang pamilya din po ay mamamatay tao. Ang sagot ni Vic Rodriguez, ano ba, ibando na ba natin yung sinasabi Constitution? Ano na ba natin? Constitution? Hindi so, hindi yun nasagot Wag mo kami idadaan sa ganon, Vic. Di ba? Sino magbibinipisyo dito? Taong bayan ba? Hindi, kayo. Kayo mismo. Tsaka mga Duterte, di ba? We will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? I'm talking about another dynasty. Tanga din no? Dynasty nga So pag dynasty, ibig sabihin nun, buong pamilya. Actually, magaling yung nagtanong Magaling Lusot no? Another dynasty naman talaga sinabi niya. Lusot talaga. Ang kasong murder ang Vice President, Carmina. I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything
that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing, Vice here's the President, thing. by the rule on succession, when the President is no longer capacitated to govern, the Vice President shall assume the role of the President. But how Wala can akong you- magagawa ron, hindi ko inimbento yun, hindi mo inimbento yun, iyan ang ating saligang But batas. how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? Diba? Total yung video, sayang. So ngayon, alam nyo mga kababayan, no? Ito, no? Kung makapagsalita itong si Victor Rodriguez, akala mo napakalinis. No? Kasi in the first place, mga kababayan, no? Nung si Victor Rodriguez po yung dating Executive Secretary, madami rin pang ginawang katarantaduhan din po yan. Di ba, paano mo sasabihin na ikaw ay anti-corruption advocate kung ikaw rin mismo, may issue ka rin ng corruption? Salamat ka na nga lang, hindi ka kinasuhan eh. Oh. So ito no, unang-una, kick out from Marcos political party. Victor Rodriguez backing of Pastrana backfires. So naalala nyo to? Yung ginawa ni Vic, nung siya po yung Executive Secretary, isa ito sa mga dahilan kung bakit nga po siya nasibak. Tingnan niyo ito yung sa Philippine Port. Oo. Tapos si Pastrana merong conflict of interest. So i-appoint mo isang tao na merong utang sa Philippine Port. Pagkatapos, meron pang posibleng sariling interest ito si Pastrana. At ang malupit dito mga kababayan, meron pang issue ng ng appointment for sale. Di ba? Isa ito sa mga dahilan kung bakit nasibak si Vic. At bukod dyan, meron pa yan dito. Yung isa pa. Yung sugar fiasco. Former Executive Secretary Victor Rodriguez said he ordered the seizure of illegally imported sugar in 2022 and vowed to withdraw his senatorial bid if anyone can produce a copy of sugar order number 3 bearing his signature. Okay. So, tinan nyo naalala nyo ba to? Itong sugar fiasco na to? So, anong nangyari kasi dito, basahin muna natin sabi ito para maliwanag. So, in January 7 interview ni ABS-CBN harapan, Karen Davila asked Rodriguez why voters should vote for him despite the issues raised against him during the 3-month tenure of as Executive Secretary. So, na lang, i-summarize ko na lang. So, ang sabi dito ni Victor Rodriguez, wala daw po siyang bayad ng korupsyon. Kasi nga daw po yung sugar order number 4, binito niya raw po ito. Oo. So, wala daw po siyang kasalanan. Well, in the first place, mga kababayan, hindi na nga nag-proceed Hindi na nga nag-proceed yung sugar order number 4 So, anong binito mo kung hindi nag-proceed? Di ba kakapost pa lang, nung nasita, tinigil mo na. So, parang ito yung sinabi dito Palusot niya lang yan Sabi niya dito, Hindi. Ito ba yun, While Rodriguez was Executive Secretary, so ito yung number 4, sugar order number 4, came out on August 10 for the importation of 300,000 metric tons of refined sugar. However, the order was taken down from the SRA website the same day. He had nothing to flag because the importation did not push through. Anong ipa-flag mo dito kung hindi ka nag-push through? Pero malinaw mga kababayan, yung sugar order number 3, ito po inutos niya sa taga-SRA. Siya yung tinuturong may kasalanan dito. Kasi tandaan natin ito yung mga panahon na na malapit na mag-anihan ng mga farmer nga po ng tubo. Well, aware kami dito kasi ako po, meron kami taniman ng tubo sa Iloilo noon. Hanggang ngayon naman, meron pa din. So, ayaw namin yan. Kasi once nga po na nagkaroon ng importation, bababa po yung presyo ng tubo. Bababa rin po yung presyo ng puresa. Puresa ba tawag doon? Puresa ata. Molasses. Puresa. Molasses. Oo. So, alam namin yan. Di ba?
So, ang point dito, ano bakit ka order na alam mong papasok na nga po yung importation? Ay, napapasok na nga po yung anihan. Di ba? So, doon na nga po papasok yung kickback. Na posibleng kickback nga po ni Vic Rodriguez. So, ang point ko dito, kung baka si Vic Rodriguez lang, ako yung isang anti-corruption advocate, siya rin mismo may ganyang klaseng issue corruption din Sisibakin ka ba dyan sa pwesto mo? Kung wala kang issue ng corruption. By the way, dapat nga magpasalamat na nga lang siya mga kababayan kasi ito si PBBM, ewan ko lang kung ito ba'y magandang ugali ni Presidente Bongbong Marcos o hindi. Kasi po si PBBM po kasi tuwing meron po siyang sinisibak po sa pwesto, palaging graceful exit yan. Ugaling Briton yan So hindi na lang nagpasalamat yung si Vic Rodriguez na ikaw sinibak ng graceful exit. Graceful exit na nga, sinisiraan mo pa yung presidente. So yun mga kababayan, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa interview nga ni Vic Rodriguez na actually, sobrang ironic, sobrang double standard, ng paniniwala talaga ng mga bobong mga DDS. Na ayaw namin ng korupsyon, pero ipapalit mo naman sa presidente, kurakot din. Diba? So, wala rin. Diba? So, yun so, hello po sa inyo, kay Marilyn Castro, kay Sarah sa Force, tama ba yan? Sarah sa Force, oo. So, si Chris Rosbay, hello po, kay Mengay Hernandez, kay Jordan, hello po. Tapos sino ba nandyan? Wala na pala. Wala na. si Marilyn Castro, yan. Si Loud 2524. Yan. Si Victoria Villar. Yan, Victoria Villar. Mga didis talaga mga tanga. Si Maria Sumakawa TV, yan, thank you po, Iba na naman kasi sulat ng YouTube, ganyan na naman, Diba? Binago na naman nila yan. Oo. So, wait lang. Next natin. Yan. So, ito So, actually, ito topic ko to kanina So, pag-usapan pa rin natin to para sa hindi lang po nakapanood na content ko kanina, pag-usapan natin to ulit. Okay. So, mga kababayan, actually, ngayon po, kumakalat ngayon yung balita na kasama sa mga kakasuhan itong si Martin Romualdez.